And ayan na, it's our second night at first night naman ng mga bago naming dating nakasama. And ayan, dumami na yung mga gamit namin. Na-set up na rin yung mga tent nila. Buti na lang may space pa. Kasi ang dami talagang mga campers. Tapos ayan, kami dyan, mga nagkape. Sasama sana ako mag-crabbing kaso bigla namang sumakit yung tiyan ko dyan. Para akong hindi natunawan na di ko maintindihan. So sila na lang yung pumunta dyan. Punong-puno talaga ang campsite na yan. Grabe. More on mga Pinoy. Marami din ibang lahi. Tas ayan, yung mga kabata naming mga kasama. Ang titibay ng mga yan sa lamig. Then, it's our second day and first day nila, syempre. Then, good morning, Mirfa. Ganda talaga ng view, Diba? Ang dami pa rin campers dyan. Yung iba nagsiuwian, pero may mga nagsidatingan din. Diyan, silipin ang mga tent. Mga tulog pa ang mga bata. La 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 la. Tas ayan, nagpa-prepare na kami ng pang breakfast diyan. At syempre si tita ang namumuno. Namumuno. Ayan, so ang ipa-prepare diyan na breakfast is meatloaf, itlog, ano pa ba? Ano pa nga ba yung iba? Basta, mamaya, makikita nyo dyan. Tapos, nagkakape na rin kami dyan. It's our second day. First day nila. Nagising na rin yung iba. Sila kuya. Ayan. Ayan si grandma. Tita, nag-aasikaso na ng pang-breakfast. Good morning, sir! Good morning, sunshine. Tapos, yan yung isang pakete na binili ko na kape as in parang 5 lang yata ang natira. Ayan na ang mga alam. Corned beef, itlog, meatloaf, yun. With music. Siyempre, kailangan din ng selfie video. O, ziva. Yung buhok ko dyan parang alam mo yung frizzy hair na ako dyan. Tapos, ayan yung mag-ina. Nag-photoshoot sa tabing dagat. Nakakatuwa mag-camping. Ang problema mo lang dyan is yung hindi ka makaligo ng maayos, ganyan. Yung buhok mo, hindi mo paliguan ng mabuti, ganyan. Pero masaya. Ayan, gising na ang aming baby at last. At sabi niya sa akin, tita, I woke up. Sabi niya gano'n. Diba? Ayan, Hinanap ko pa yung isa niyang tsinelas dyan kasi wala. Nagkahiwalay pala. Parang katnyal lang, nagkahiwalay. Char. Yan. Malapit nang maluto ang mga ulam. Tas ayun, nilabas yung manok pang lunch at napakatigas. Kaya naman ang ginawa namin ay nilagay namin sa dagat para mag-froze. Ayan. Ayan. Sabi namin na ingat lang baka rin yung mga manok. Tapos nung na-defrost na yan is binabad ni tita. Minarinade niya. Tapos ayan na. It's time to eat breakfast. At ang kinuha kanin, itlog, yung beef, tsaka corned beef. Yun. Tapos ayan, yung iba is nagpalit na at nagsuswimming na. Syempre ako din. O, diba? Naglagay kami din ng sunblock para naman hindi kami mas-sunburn. Charis. Baka kasi mangitim na naman ako nang wala sa oras eh. Tas ayan, ako lang yung adult na lumusong. Kasi ang iba ay nilalamig, tay. Kasi lumusong na talaga ako dyan kasi nga baka mamaya may mangyari sa mga bata. Wag naman sana.
Kailangan kasi nila ng kasamang adult. Char. Minsan pa naman ang mga bata ay gusto doon sa malalim. Diyos mio, Marimar. Lalo na si Atlas ay napakatapang na bata. Gusto niyang pumunta doon sa malalim. Pero, nung nandun naman na kami, kinawang tungtungan ang aking mga paa. O dito, oh, hindi pa ako handa dyan na lumubog. Pero, pinuhusan ako ni Bray Bray. O, diba? Ang lamig ng tubig. Tapos, after yan, pinagkaisahan na nila akong sabuyan, mga guy. Napakalamig ng tubig. Ayun nga pala yung bago naming bata na nakilala, si Sek. Ang cute-cute niya. Feeling close na kami dyan. Feeling swim instructor din ako dyan. Kasi gusto niya mag-swim at mag-float. Kaya naman, kinarga-karga ko siya dyan. O diba? Ayan na. Pinagtulungan nila akong sabuyan ng tubig at napakalamig. Wala akong magawa. Kaya ang ginawa ko na lang, edi, ilubog ko na ang aking katawan kasi no choice eh. Pero sa ulang talaga, napakalamig. O ayan, di ba nilubog ng buong katawan para okay na. Pag nailubog mo naman yung buong katawan at nag-stay ka dyan ng matagal, hindi ka na malalamigan. Ayun, si Zeko. Gusto niya mag-swimming. Kaya naman hinawakan ko siya. So, diba, ayan, nagyaya si Atlas doon sa malalim. Pero ang ginawa naman, ginawang ang aking mga paa. Then, ayun, after noon, umakyat na ako kasi nalalamig na ako. Nagpalit na ako ng damit. Ganyan, nag-wash. Tapos, ayan, nag-ihaw na ng aming lunch. Inihaw na manok. Tapos, niluto yung crabs na nahuli namin. Nila pala, nahuli nila. Kasi hindi pala ako sumama. Tapos yan na. After namin magluto, after nilang mag-ihaw at magluto, kumain na kami. Then, pero bago kumain, syempre nag-TikTok muna ako. TikTok is life, ganon. May mga lumilipad-lipad sa aking likuran eh. Diba? Oh, feeling nagmamaganda yarn. Sige. Maaraw kasi. Then, ayan. After namin kumain, niligpit na namin yung mga iba naming gamit. Para naman hindi mahirap mamaya. So, yung mga bata nag-stay muna sa car, naglaro ng kanilang mga iPad habang kami ay niligpit ng iba naming gamit. Tapos, nung nailigpit na yung ibang gamit, yes, nag-swimming muna ang mga boys, ang mga lalaki namin kasama. Tapos kami naman na nag-upo, nagpuntuhan. Hindi na kami nag-swimming kasi natamad na kami. Ayan, si tita, gusto niya sanang mag-swimming. Ang kaso, nilamig siya. Kaya hindi siya nagtuloy. Nilamig kasi talaga ng tubig. Tapos ayan na. Umakyat na siya. Pati si Ate Naima hindi na rin natuloy mag-swimming kasi nga malamig talaga. So, ang mga lalaki na lang ang nagtuloy. So, mag-swimming sila ng mga 20 to 30 minutes. Then, after that, ay inayos na namin mga iba namin gamit. Ang aming mga tent, naayos na, na-fold na, nailagay na sa mga lagayan. So, ngayon naman ay nag-aayos na sa sasakyan. Then, after that, ay umalis na kami. Pero bago kami umuwi ng Al-Ain, naghanap muna kami ng ibang spot or camping spot just in case na magka-camping ulit kami. Kung merong ulit holiday o diba. So, sa Mirfa pa rin yan. Pumunta lang kami dun sa kabilang parte ng pinanggalingan namin. Okay din siya dun sa nakita namin. Kaso parang mas okay dun sa kabila kasi mas malinis doon. Sa kabila kasi may mga kalat, ganyan. May mga dumi. Mas maganda yung seaside doon sa kabila. Doon sa pinagkampingan namin. Then, ayan, nung nakita na namin yung site, kailangan ko talaga may video pa rin, may emote-emote dyan. Oo. Tapos, binideo ko rin dyan si Bray Bray. Oo. Sabi ko, video kita. On the go din ang bata. Ayan. O, diba? Napaka-cute na bata, pero buyag.
Tapos syempre, ako din. Oh. Since wala naman akong videographer, hindi lapag na lang yung cellphone ko dyan. Makakuha lamang ng video at mga pictures. O, diba? Tapos ayun na. Nung okay na, umalis na kami dyan. At pabalik na kami ng Al-Ain. So, gabi na kami nakarating ng Al-Ain. Parang anong oras na ba noon? Basta gabi na. Madilim na nung nakarating kami. Tapos, ayan na. Nag-stop over din kami ng Adnoc dyan. Bumili ng mga kape. Ganon. Tapos, ayun. Nakarating na kami ng Al-Ain. And, nung nandyan na kami sa town, may isang sasakyan na mag-spray sana sa amin. Kasi uso dito yung pag National Day, mag-spray sila nung parang snow ba yun? Hindi ko anong tawag doon. Basta yun yung puti. Eh, bukas yung bintana ko. Eh, mag-spray sana. Hindi pala niya naalog. So, hindi ako natamaan. Nag-high na lang ako. Tapos, ayun, hinatid muna namin si Miss Irma sa bahay niya. And then, ayun na. Yun lamang po. Bye!